And para pag-usapan ang nasyonalismo, kasama natin ngayong araw si Raymar Tecson Ison, Profesor ng National Teachers College. Magandang umaga, Raymar. Magandang umaga po mga ma'am. Thank you for joining us today. So sa inyong palagay, pinagdiriwang pa ba natin ng mga Pilipino ang tunay na kahulugan ng kalayaan? Kasi yung pakahulugan mo ngayon, kung per se, nagiging political na lang na pinagdiriwang natin yung paglaya sa Kastila o ano. Yung iba kasi nakakalimutan na mismo yung pinakahalaga nito, yung saysay nito sa bawat Pilipino. Kasi nung nabubuhay pa ang father ko noon, na ikikwento niya sa amin na umaga pa lang daw ng alas 4, lalakarin niya yung dulo ng Tondo, papuntang Luneta. Kadalasan din ng mga kabataan, maglalakad pa noon. Yung panahon niya, yung araw pa ng kalayaan ay July 4. Oo. Na lahat sila, lalo na yung lolo ko, inubliga silang pumunta ron para makita yung mismong selebrasyon, yung parada, paggalang sa bandila. Hanggang nung panahon ni Pangulong Macapagal, nandun pa rin yung essential na yung mga kabataan, pumupunta pa rin sila sa mga malalapit na parke, partikular ang Luneta, kung paano nila ipapakita. Kasi nung panahon na yun talaga mahalaga yung damdaming makabayan eh. Oo. Ngayon, unti-unting nag-decline kasi yung iba tinuturing na lang na pag national holiday, katulad nito, Oo. bilang isang bakasyon na lang. Tama. Nakakalimutan nila kung ano yung significance mismo nung araw na yun. Mm-mm. Kanina, no, habang nanonood tayo dun sa report ni Claire, nabanggit mo lang very briefly na ibang araw para sa iyo ang totoong araw ng kalayaan ng Pilipinas. Kung pag-uusapan kasi yung deklarasyon ng paghiwalay natin, baga, i-timeline natin. Sa mga bagong datos kasi na bagong datos lalo na particular sa nilabas ni Sir Jim Richardson, yung Light of Liberty, meron siya nakakuha dokumento na ukol dun sa paggawa ng katipunan, di ba? Doon muna natin simulan. Yung paggawa ng katipunan, ang traditional natin nalalaman na ginawa ang katipunan pagkataas arestohin ni Rizal. Ngayon, meron na lumabas ang katibayan ngayon na meron na palang katipunan nung January 1892. Bago pa siya na-aresto. Doon sa pinaka-dokumento, nakalagay doon yung paghiwalay ng bayan na ito sa mga mapang-aping Kastila. Doon pala may deklarasyon na agad ng paghiwalay eh. Tapos, pagdating nung himagsikan, nung pagtatag ng Haring Bayang Kataguluran, nung ika-24 ng Agosto, 1896, dineklara nila doon yung napagdesisyonan na paglaban, pagsugod sa Maynila, na sabay-sabay na pag-atake, pagpugot ng ulo ng imperialistang Kastila sa Intramuros, na doon pa lang, makikita na rin pag nakagawa ka ng pamahalaan nun, yung deklarasyon mo ng paghiwalay mo na mismo. Pinagpatuloy ito nila Aguinaldo. Despite na nagkaroon ng agawan sa kapangyarihan, tinuloy pa rin nila to. Bakit may pagkilala pa rin sa Aguinaldo? Lalo na kasi dun sa konstitusyon ng Biak na Bato, nandun na nakalagay na yung paghiwalay. Na kinilala rin nila yung pagbuo ng pamahalaan dun sa Balintawak. Ngayon yung pagkatapos ma-exile, dahil nga nagkaroon sila ng Biak na Bato Pact, na-exile sila Aguinaldo. To summarize lang po, pagdating dito, hindi naging successful yung nung usapan ng Kastila at ng mga Pilipino, revolutionaryong Pilipino. Itinuloy nila ngayon, isinalisin nila Aguinaldo habang may digmaan ng Amerikano at mga Kastila. Nung pagbalik ni Aguinaldo, doon na na-formalize sila na ito na yung pagkakataon. Kaya yung tagumpay sa Cavite, unti-unti na yun eh. Hanggang sa makarating na halos buong, nung Hunyo na, halos buong Luzon nakalaya na except yung Port of Cavite, pati yung Maynila. Ito na yung pagkakataon nila Aguinaldo na malawakan na iproklama ang kalayaan. Kaya nung ika-12
ika-12 ng Hunyo, 1898, sa bahay ni Emilio Aguinaldo, dineklara na ang kalayaan. Okay, Raymar, ngayon today it's Independence Day, no? And some people there are wondering, paano ba natin ngayon mapapakita ang nasyonalismo in today's modern times? Sa modernong panahon ngayon, marami na eh. Kasi mga Pilipino ngayon super expressive. Dinadaan sa mga vlog, dinadaan sa mga visual arts, dinadaan sa mga kanta. Pero dapat pa rin natin tandaan na pinakamahalaga pa rin na pag-aralan natin Ang kasaysayan ang natin. kasaysayan ng may lalim. Kasi kung mababaw lang ang pag-unawa natin sa kasaysayan, hindi natin na lubusang mauunawaan talaga ang saysay. Yun ang responsibilidad ng guro at ng mga estudyante na meron tayong responsibilidad na kilalanin ng mga tao nagbuwis ang buhay. Kasi ang halaga talaga ng araw ng kalayaan, hindi yung mismo naging malaya tayo eh. Kundi yung mga taong nagbigay ng halaga para makuha Makarating yung doon, oo. kalayaan. Nasimulan ng mga aklasang bayang Katipunan hanggang kay Aguinaldo, na hanggang ngayon nagpapatuloy, lalo na sa issue ngayon tungkol sa Spratly Island. Pero dapat din na tayo mga Pilipino, tingnan natin kung ano ang magagawa natin para sa bayan. Ito, very quickly lang, Raymar, no? Kung titignan natin ngayon, ang dami nangyayari sa gobyerno, mga katiwalian, mga hindi magagandang bagay, no? Kaya marami siguro na-discourage na paano ba maging patriotic, paano maging nationalistic kung ganito yung nangyayari. Kumbaga, maraming mga bagay na siguro hindi mo ikatutuwa ng ating mga ancestors noon, ano? Sa tingin mo, paano mo mai-encourage ang mga kabataan ngayon na kahit nakikita nila ganito yung pangyayari, kunyari sa gobyerno o sa bansa natin, to still remain nationalistic and patriotic? Ako, bilang guro, yung ginagawa ko sa mga estudyante ko, talagang makulit ako pagdating sa pagmamahal sa bayan. Lalo na... Paano ka mangulit? Hindi. Kasi pag tinatapos ko mga lektura ko, may pagka-emotional ako. Kasi abang nagtuturo ako, nandun yung may konting dramatize. Oo. Kumbaga, kailangan nila kasi, mga bata kasi ngayon visual learner. Kailangan na ipakita mo yung dapat mong i-present na maayos. Katulad ko, lagi kong hamon sa kanila na dapat natin mahalin ang bayan natin. Kahit gaano pa karumi ang politika, mga politiko lang ang nagpapadumi, yung iba. Pero wag pa rin tayo mawawala yung pagmamahal sa bayan dahil sino pa ba magmamahal sa bayan na ito kung hindi tayo lang din naman? Yan ang ipinapakita ko sa kanila dahil isang aspeto lang ang politika. Huwag nating siyang tingnan na porket ba marumi ang mga politician, marami nangungurakot, ibig sabihin, yan ang pagkatao natin. Hindi. Tayo ang gagawa ng paraan na kung mapapag-aralan natin maayos ang kasaysayan, tayo mismo rin na ma-appreciate kung ano magiging daloy ng kinabukasan natin bilang mga Pilipino. Okay. May pag-asa pa, ika nga. Yes, that's true. Well, thank you so much. Maraming salamat sa pagpunta mo dito ngayong umaga. Raymar Tecson Ison, Professor ng National Teachers College. Thank you so much. Maraming Salamat po, salamat. Ma'am At Clea, Ma'am maligayang Hillary po. araw ng kalayaan ulit sa inyo. Maraming araw din po ng kalayaan.